Buenas tardes con todos Pilipinas. Live po tayo mismo dito ho sa harapan ng City Hall ho ng pamalang lungsod ng Zamboanga. Katunayan, nandito po ako nakatayo sa mismong Rizal Park po ng naturang lungsod. Kung makikita ho ninyo, katapat ko po ang bantayog ni Jose Rizal. Dito po yan sa lungsod ng Zamboanga. Bagamat madugo at kahindik-hindik ang kaganapan kahapon dito po sa lungsod ng Zamboanga, kung saan dalawang mag-aaral po ang nasawi, kapansin-pansin pa rin sa ating paglalakbay dito sa Zamboanga na tuloy-tuloy pa rin po ang takbo ng buhay ng ating po mga kababayang Zamboangueños. Katunayan, dagsa po ang mga manlalakbay na makikita ho natin sa kanilang paliparan dito. Napakaganda po ng paliparan nila at maging sa terminal. Gayon din sa mga kalsada, tanaw rin po ang patuloy ang pagtakbo ng komersyo na naturang lungsod. Ngunit sa amin pong pag-iikot kanina, may mga katanungan pa rin po ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang mga kabataan patungkol sa nangyari sa kanilang lungsod na gusto po nilang malaman sa ating mga kinaukulang ahensya ho ng pamahalaan, maging sa Malacanang. Kaya pakinggan ho natin ang ilan po sa mga nakausap po natin tulad ni na Danica at Leniviel. Ito po sila. May access yung bata sa baril, tsaka dapat po, if afford po nila yung baril, bakit po hindi nila afford bumili ng mga vault na pwede ilagay yung baril na hindi po mapapagkialaman ng bata? Ligtas pa rin po ba yung mga bata dito sa Zamboanga, sa lalo na yung nangyari dun sa Ateneo de Zamboanga University? At bakit, ano tawag din sa parang metal detector? Yes, metal detector. Bakit walang metal detector yung school ng Ateneo de Zamboanga? Samantala, sa panig naman ng LGU ho ng Zamboanga City, bagamat kanila pong ikinalulungkot ang pangyayari sa naturang lungsod, nagdeklara naman po ang Zamboanga City Government ng Day of Mourning o araw ng paglulugsa sa buong lungsod. At siniguro na nasa maayos pa rin pong lagay ang peace and order sa Zamboanga. Minabuti ho sana namin kausapin si Acting Mayor Beng Climaco, pero mukhang busy ho si Vice Mayor at Acting Mayor ngayon, Beng Climaco, dahil nga ho marami ho ang mga nagsidatingan ditong mga opisyal ng ating pong pamahalaan. At sa puntong ito, makakasama rin po natin live sa Zamboanga sina Vic Sumintak na nasa istasyon po ng Pambansang Pulisya at maging si Mar Gabriel naman mula po dyan sa harapan ng pinangyarihan ng krimen dyan ho sa Junior High School campus ng Ateneo de Zamboanga University. At simulan po natin ang ulat mula po kay Mar Gabriel. Palaisipan kasi ho ng otoridad kung ano ang nagtulak o nag-udyok sa grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga na sangkot po sa pamamaril na ikinasuwi ho ng kanya pong kapwa estudyante dyan po sa paaralan na yan. Isa sa tinitingnan pong anggulo ngayon ng ating pong Department of Education o DepEd ay ang impluensya umano ng tinatawag nilang nihilistic violence extremism group sa mga kabataan. At kanina rin po, binisita ho ng ating pong pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte, ang isa sa mga estudyanteng nasawi sa insidente at ilang pang mga nasugatan sa karumal-dumal pong pamamaril. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel mula po yan sa harapan ng Ateneo de Zamboanga University. Mar, siguro mo kong larawan, kumusta dyan sa paligid mo muna sa likod? Well, Alex, tahimik naman yung sitwasyon dito, no? Pero kaninang umaga, sunod-sunod yung pagbisita rito ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kasama na nga si DepEd Secretary Sani Angara at dumating rin kanina dito si DSWD Secretary Rex Gatchalian. At ayon nga kanina kay Secretary Angara, palaisipan pa rin sa kanila, Alex, kung ano yung nagtulak dito sa grade 8 student para gawin nga yung pamamaril dito sa loob ng kanilang campus. Lumalabas kasi na hindi naman daw siya depressed at hindi rin biktima ng bullying.
Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Building, isang araw matapos ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan na ikinasawi ng 2 estudyante, kabilang ang mismong shooter na isang grade 8 student. Personal na ininspeksyon ni DepEd Secretary Sani Angara ang mismong pinangyarihan ng insidente kasama ang mga opisyal ng universidad. Hindi pa rin daw makumpirma sa ngayon kung ang mismong teacher ang target ng shooter. Hindi natin akalain talaga na mangyayari dito dun sa nagpakamatay na estudyante dahil mataas po ang standing sa number 1 siya. Parang valedictorian ho siya. So, tinatanong namin yung kanya mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama. Parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang ho yun. So, yun ang medyo misteryo po sa amin ngayon. At hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. Ayon sa kalihim, isa sa mga sinisilip sa investigasyon ay ang posibilidad na may groomer mula sa nihilistic violence extremism group ang binatilyo na maaaring nakilala niya sa online gaming app. Sila yung mga individual na naghahanap ng mga kabataan na maaari nilang maimpluwensyahan na gumawa ng karahasan. Yun yung sinasabi natin, hindi natin ma-rule out yun kasi bahagi yun eh. Minsan, yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, di ba? Nakita nung mga groomer na, galit to, disenchanted youth to. Ito, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups eh. Talagang, so dapat malaman din ng mga magulang na yan yung mga kausap minsan ng ating mga anak. Kung di natin papayagan yan sa parke o kaya sa sari-sari store na yun ang kakausapin ng mga anak natin, huwag rin natin payagan na yun ang kakausapin ng mga anak natin online. Samantala, personal na binisita ni Vice President Sara Duterte ang burol ng isang estudyante na nasawi sa insidente para magpaabot ng pakikiramay sa pamilya nito. Binisita rin ng pangalawang pangulo sa ospital ang mga estudyante na nasugatan sa insidente. Pag-usapan namin yung mga pwede pang gawin ng ating gobyerno, ng ating mga paaralan para mas mag-protektahan natin yung ating mga mag-aaral. Ng Department of Education. Nabanggit ko na yung active shooter. Recorded yun, makikita ninyo na nasa isip na namin yun na noon pa na posible talaga siyang mangyari dito sa ating bansa, sa ating mga paaralan kasi nakikita na natin siya sa iba't ibang bansa. So, magandang mapaghandaan sana noon yung mga ganito na mga pangyayari. Ayon kay BP Sara, isa sa mga ginawa nila noon ay ang pagpapalakas sa Learners' Right Protection Office sa mga paaralan para tumutok sa mga insidente ng bullying. Umaasa siya na bubuhayin ito ng kasalukuyang pamunuan ng DepEd. Na pinalakas namin yung Learners' Rights and Protection Office o LRPO. No? Ako ay holding ng Department of Education para sila yung gagawa ng programa para number 1 sa anti-bullying natin, pangalawa sa psychosocial wellness program natin. So dapat i-pursue natin yun bilang isang bansa. Sa harap ng halos magkakasunod na karahasan sa loob ng mga paaralan, nagsasagawa na raw ang DepEd ng active shooter drill sa mga eskwelahan. Well, ongoing yung hiring namin ng guidance school counselor associates. School counselor associates. Hindi full-fledged guidance counselor yon, pero marunong mag-spot ng mga depressed na bata, marunong mag-counseling. So yun ang ginagawa namin ngayon. Ngayong hapon, bumisita rin sa Ateneo University si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nakipagpulong daw siya sa school administration upang tumulong sa pagtugon sa trauma na idinulot ng insidente sa kanilang komunidad. Pag sinabi natin biktima in the traditional sense, yung nasaktan, nasugatan, nandun sa site. Pero sa amin, sa pananaw namin ng mga eksperto sa loob ng kagawaran, yung buong community is already experiencing trauma eh. Kasi bahagi sila ng Ateneo School. At the same time, we'd like to think the entire Zamboanga City community is also affected. Kasi kung magulang ka man, estudyante ka man, hindi ka man sa Ateneo nag-aaral, nangangamba ka. And you're undergoing some type of emotional or psychological stress. Alex, umapila rin si Secretary Rex Gatchalian sa mga nasa likod ng pagpo-post
na mga hindi beripikadong impormasyon sa social media kaugnay dito sa insidente. Natigilan na raw yan dahil hindi nakakatulong sa sitwasyon. Nagbabala rin siya na maaari silang masampahan ng kasong paglabag sa RA 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sangayon naman si Secretary Angara sa mga panukala na magpatupad ng ban sa ilang violent gaming app na mahina yung age regulations at posibleng pinamumugaran ng mga groomer ng mga nihilistic violent extremism group. Alex. Okay, Mar, nabanggit mo tungkol doon sa pagpapatupad ng DepEd ng tinatawag ng Active Shooter Drill. Di ba nangyari na ito noong panahon sa Tacloban na meron ring mga namatay, pero kinumpirma ba ng DepEd na naantala yung drill nila para sa pribadong sektor o never pa nilang ginawa ito? Well, Alex, ang sabi ni Secretary Angara, nagpapatuloy naman yan, no, yung mga active shooter drill na sinasagawa sa mga paaralan. Katunayan, may nakaschedule din na drill dito sa mismong universidad. No? Kaya lang, naunahan yan ng nangyaring insidente. Alex. Okay, doon naman sa bukod sa dalawang namatay na mga mag-aaral, no? Ano bang latest count ng ating pamalaan? Ilan bang nasugatan? Meron pa bang mga nasa ospital ngayon na patuloy pong ginagamot ng mga dalubhasa? Well, Alex, sa ating impormasyon, dalawa yung kumpirmadong nasawi at dalawa pa rin yung naitatalang nasugatan. At hindi pa natin makumpirma sa ngayon kung yung dalawa na yan ay nananatili pa rin sa paggamutan. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Matarim po natin yan dito sa lungsod ng Zamboanga. Thank you. Samantala, nagkasundo naman po ang Department of Education maging ang Interior and Local Government Department o DILG at maging ang pambansang pulisya sa paghihigpit na po ng seguridad sa ating pong mga paaralan sa Pilipinas. Kasunod po yan ang mga nangyayaring pamamaril sa pribadong paaralan at maging sa pampublikong paaralan at ngayon nga dito ho sa Zamboanga City. Kunin natin ang live report mula rin po sa Zamboanga, si Vic Sumintak na nasa istasyon yata ng PNP. Vic. Alex, itinuturing na ng Department of Internal Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP na seryoso na itong karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, partikular ang mga minor de edad. Kaya ang tugon ng DILG at PNP, kinakailangan na dito ang tinatawag na whole of the government approach at whole of the community approach na kung saan magkakaroon ng matinding ugnayan sa panig ng law enforcement maging sa komunidad, partikular na ang mga magulang ng mga estudyante sa iba't ibang paaralan ng bansa. Matapos ang madugong pamamaril na ikinamatay ng dalawang individual sa Ateneo de Zamboanga na kinasasangkutan ng minor de edad na estudyante, magkakaroon ng pagbabago sa seguridad sa mga paaralan sa bansa. Sinabi ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na nagkaroon na ng kasunduan ang Department of Internal Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP na maliban sa public schools ay isasama na rin ang mga private schools na babantayan ng police personnel at mga barangay tanods. At nagsabi na po ang ating kapulisan na mas madalas na po yung pagroronda, pati sa DILG. Sinabi na po ni Sec. Remulla yun na yung barangay tanods kakausapin nila para mas visible. At dun sa mga eskwelahan, may eskwelahan ho tayo na walang security guard. Kahit kung maliit lang naman ang paaralan, okay na rin ho siguro yung mga tanod ang nandun doon at nagbabantay. Nauna nang nagkaroon ng kasunduan ang DepEd at DILG-PNP na palalakasin ang police visibility at paglalagay ng mga barangay tanod sa mga public schools matapos ang madugong shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban na kinasasangkutan din ng dalawang minor de edad. Samantala, hindi pa matukoy ng Police Regional Office 9
ang motibo ng pamamaril ng isang menor de edad sa Ateneo de Zamboanga at kung papaano naipasok ang baril sa loob ng school campus, gayong mayroong security personnel ang paaralan. Sinabi ni Major Sheila Chang, spokesperson ng PNP Regional Office 9, na ongoing pa ang ginagawang investigasyon sa insidente. Actually, sir, ongoing pa po yung investigation natin on this po, sir. Tayo po ay nakikipag-coordinate sa school. Tinitingnan po natin yung mga kuha po sa CCTV footage. Kung meron po bang nagkaroon po ba ng lapses sa pag-implement po ng security protocol nila. Alex, maliban dyan ay inihayag ng liderato ng Philippine National Police na magkakaroon ng reorientation sa lahat ng mga lehitimong gun holders, lalo na yung issue ng safekeeping ng mga baril. Dahil kung matatandaan, itong dalawang nangyari na pamamaril na kinasasangkutan ng mga minor de edad, ang pawang baril na ginamit ay government issue sa kanilang mga kaanak. Alex? Okay, Vic, tulad ng binanggit ng tagapagsalita ng PNP Region 9, no? Binabanggit niya na tinitingnan kung may lapses nga itong seguridad na ipinatutupad ng pribadong paaralan na yan. Sino ang papasok dyan? Ito ba yung na humahawak sa mga security agencies? Sila ba ang titingin kung meron bang pagkukulang sa ginagawang paglatag ng seguridad ng mga security agencies? Malamang, Alex, kasi bukas magsasadya dito sa Zamboanga si DILG Secretary John Vic Remulla at saka si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na kung saan yung ahensya ng PNP na may hawak ng mga security personnel, yung tinatawag na PNP SOSYA, na siyang nagbibigay ng lisensya sa lahat ng mga security agency. Dahil itong security personnel ng Ateneo de Zamboanga na isang pribado ay nasa ilalim ng PNP SOSYA, Alex. Okay, maraming salamat sa Vic Sumintak. Live rin po yan dito sa lungsod ng Zamboanga. Muchas gracias. Samantala, suportado naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang investigasyon na gagawin ng Philippine National Police o PNP sa kahindik-hindik na trahedya po dyan sa Ateneo University sa Zamboanga City Junior High School kahapon. Naikinasuwi ng 2 mag-aaral, kabilang na ang child in conflict with the law. Kasabay nito, inamin naman ng BOC Chief na agad-agad niyang inalis sa pwesto ang kanyang police commander sa Zamboanga Port dahil ito ang umano'y may-ari ng 2 baril na ginamit ng estudyante. Layunin din ng pagsibak ng BOC Chief sa kanyang opisyal ay upang maging malinaw ang gagawing investigasyon sa shooting incident na kinasasangkutan ng anak nito. Mahusay naman na opisyal yan, kaya lang kinakailangan ko suspindihin talaga. Kailangan suportahan natin yung investigasyon ng Philippine National Police. Nilinaw naman ni Nepomuceno na maayos sa trabaho ang kanyang tauhan, subalit para maging patas ang investigasyon ay kailangan munang alisin sa pwesto ang hepe ng BOC Enforcement and Security Service Commander sa nasabing lungsod. Naunawaan ko siya, matindi rin ang dinadanas ng kanyang pamilya, kaya lang upang maging parehas yung magiging investigation. Samantala, nakikisa naman si Commissioner Nepomuceno sa mga naulilang pamilya, guro at mga kaibigan ng 2 estudyante na nasawi sa pangyayari. Una-una, nagpunta ako rito personal, lalo-lalo na yung mga pamilya na naging biktima. Kami ay talagang nakikiramay sa kanila, no? Nakikiramay sa kanila, no? Kaugnay niyan, inatasan naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group para i-report
ang account na nagkakalat umano ng mga sensitibong larawan at video ng Ateneo de Zamboanga shooting incident. Nakikipag-ugnay naman ang PNP sa mga social media platforms upang ma-take down na ang ilang kopya ng live stream ng high school shooter, maging ang iba pang kuha ng crime scene. Paliwanag pa ni General Nartates, magdudulot lamang umano ng paglala ng sitwasyon at makakaapekto sa pamilya ng mga biktima at maging sa publiko. Anya, katungkulan nilang pangalagaan at proteksyonan ang publiko habang nilinaw na patuloy nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Mahigpit namang na minomonitor ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga aktibidad sa social media na may kaugnayan po yan sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon ng umaga. At ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, nakikipag-ugnay na sila sa Meta at iba pang social media platforms upang ma-takedown na ang mga kumakalat pang mga video footage kaugnay po ito sa naganap na pamamaril upang anyay hindi na ito makapagdudulot pa ng pangamba sa publiko at maka-impluwensya pa sa iba po nating mga kababayan na makagawa pa ng marahas na krimen. Nananawagan din ang ahensya sa mga magulang na maigpit na bantayan ang aktibidad ng inyong mga anak online, lalong-lalo na ang mga menor de edad. Muli ho nananawagan kami sa inyo, mga netizens, na huwag na hong i-repost ang video kaugnay ng insidente upang hindi na rin mabigyan ng karagdagang audience or atensyon ang mga ganitong uri ng karahasan. At tulad ng binanggit po natin sa bunga doon natin, idineklara nga ho ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga ngayong Miyerkules, Agosto 19 bilang Day of Mourning o araw po ng pagluluksa. Kasunod po yan ng dalawang estudyanteng nasawi sa shooting incident po sa Ateneo de Zamboanga University. Suspendido rin po ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong lungsod. Nagpalabas naman ng memorandum ang Ateneo de Zamboanga University na nagpapalawig ng class suspension hanggang bukas, 20 ng buwan ng Agosto. Sa kanilang pahayag ng lokal na pamahalaan, umapila ito sa lahat ng manatiling kalmado at maging maawain, gayon din iwasang magtakalat ng unverified information at hayaan na lamang po ang ating mga law enforcers na magsagawa ng kanilang malalimang investigasyon.